Hanggang dito na lang ba ang kayang gawin ng Pilipinas? Ang manggaya? Ito ang mapanghamak na tanong ni Vincent, isang arkitektong Olandes, bago pa man niya matapakan ang Villa Hollandia sa Tagaytay. Para sa kanya, wala siyang panahon para sa isang lugar na basta na lang kinopya ang kultura ng kanyang bansa. Ngunit sa isang iglap, nang pumasok siya sa loob ng parke, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ano ang nangyari? Halina't sabay-sabay nating alamin. Noong Pebrero ng taong 2024, isang mag-asawa ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Sila ay sina Vincent van der Berg, isang arkitekto mula sa Amsterdam na nasa kalagitnaan ng kanyang 40 taon, at ang kanyang asawang si Elena. Si Vincent ay isang eksperto sa pangangalaga ng mga gusali at marami na siyang pinanibalik na makasaysayang istruktura sa kanyang bansa. Si Elena naman ay may malaking interes sa kultura ng Pilipinas. Vincent, sabik na talaga ako sa biyahe nating ito, masayang sabi ni Elena. Ngunit, nanatiling matigas ang ekspresyon sa mukha ni Vincent. Oo nga, walang gana niyang sagot, na tila lumilipad ang isip sa ibang lugar. Nilibot nila ang Maynila at iba pang mga lugar, at sinubukan ni Elena na isawsaw ang sarili sa tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa bawat pagbisita nila sa mga lumang simbahan mula sa panahon ng mga Espanyol, hindi mapigilan ni Elena na mamangha. Napakaganda! Isipin mo, daan-daang taon na ang mga gusaling ito pero napapanatili pa ring maayos. Maging si Vincent ay nagpakita ng kaunting paghanga sa husay ng mga Pilipino sa paggawa ng mga istrukturang bato at kahoy. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nangingibabaw pa rin ang kanyang pagiging isang arkitekto. Iba ang orihinal sa kopya. Ito ang paniniwalang hindi matinag sa kanyang isipan. Sa ikalimang araw ng kanilang paglalakbay, sakay sila ng isang van papuntang Tagaytay mula Maynila. Habang pinagmamasdan ang mga tanawin sa labas, binuklat ni Elena ang kanilang guidebook. Vincent, bukas pumunta tayo sa Villa Hollandia. Nang marinig ito, biglang kumunot ang noo ni Vincent. Villa Hollandia? Iyon ba yung theme park na parang nasa Netherlands? Oo, ginaya raw nila ang mga bayan sa Netherlands. Dahil nandito na rin lang tayo sa Tagaytay, gusto ko sanang puntahan, puno ng pag-asa, nasabi ni Elena. Nakita ni Vincent ang pananabik sa mga mata ng kanyang asawa at napabuntong hininga siya ng malalim. Elena, hindi mo naiintindihan. May halong inis sa kanyang boses. Imposibleng magaya ng mga Pilipino ang arkitektura ng Netherlands. Siguradong isa lang iyong murang kopya para sa mga turista. Pero nakasulat dito na may basbas daw ito ng gobyerno ng Netherlands, giit ni Elena habang itinuturo ang guidebook. Napangisi si Vincent. Basbas? Isang komersyal na pahintulot lang yan. Hindi ibig sabihin yan ay naiintindihan nila ang tunay na halaga nito. Bakit mo hinuhusgahan nang hindi mo pa man lang nakikita? Medyo galit na sabi ni Elena. Ngunit hindi nagpatinag si Vincent. 30 taon na akong nagtatrabaho sa mga makasaysayang gusali ng Netherlands. Alam ko ang kahulugan ng bawat ladrilyo, ng bawat bintana. Tumingin siya sa labas at nagpatuloy. Kahit anong gawin ng mga Pilipino, hindi nila mauunawaan ang lalim nito. Siguradong mababaw at paimbabaw lang ang pagkakagawa niyan. Hindi na nakasagot si Elena. Alam niya kung gaano katigas ang ulo ng kanyang asawa. Pagdating nila sa Tagaytay at pagkatapos mag-check-in sa hotel, muling sinubukan ni Elena. Bukas, kahit saglit lang, subukan natin. Kung hindi mo magustuhan, umalis tayo kaagad. Napipilitang pumayag si Vincent. Sige na nga. Pero kapag napatunayan kong tama ako, hinding-hindi mo na ako yayayain sa mga ganitong lugar. Kinabukasan, sumakay sila papunta sa Villa Hollandia. Pagdating nila, napansin ni Vincent na ang pasukan ay gawa sa ladrilyo na tila isang lumang istasyon ng tren sa Europa. Istasyong gawa sa ladrilyo. Lumapit siya at sinuri ang pader. Maganda naman tingnan.
pero sigurado akong hanggang sa itsura lang yan. Ang loob nito ay ordinaryong gusali lang din ng mga Pilipino. Nang makita niya ang presyo ng tiket sa bilihan, lalong kumunot ang kanyang noo. 3,500 piso? Masyadong mahal para sa isang theme park. Baka naman dahil tiwala sila sa kalidad ng nasa loob, positibong sabi ni Elena. Ngunit umiling si Vincent. Hindi, nananamantala lang sila. Gusto lang nilang kumita mula sa mga turista. Habang bumibili ng tiket, bumulong siya. Ganitong halaga para sa isang lugar na tulad nito, habang naglalakad papasok, kinuha ni Vincent ang kanyang telepono. Binuksan niya ang group chat nila ng mga kapwa niya arkitekto sa Netherlands at nag-type ng mensahe. Papunta na ako sa Peking, Netherlands ng Pilipinas. Ibabalita ako sa inyo mamaya kung gaano ito kamura tingnan. Mabilis siyang nakatanggap ng sagot. Ha ha ha! Inaabangan namin yan! Kuhanan mo ng litrato! Mukhang magandang katatawanan yan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Vincent. Oo, marami akong kukunan. Nag-aalalang nagsalita si Elena. Vincent, subukan mo namang mag-enjoy. Nandito na rin lang tayo. Ngunit malamig na sumagot si Vincent, walang saysay na umasa. Masasayang lang. Mas mabuti nang huwag umasa para hindi mabigo. Malinaw ang pangmamaliit sa kanyang mga mata. Bago pumasok sa gate, huminto si Vincent. Inihanda niya ang kanyang mga mapanuring mata bilang isang arkitekto para sa mga susunod niyang makikita. Sige, ipakita ninyo sa akin kung gaano kamura ang gawa ninyo. Walang bahid ng pag-asa sa kanyang mga salita. Tanging ang kasiguraduhan na siya ay mabibigo. Pagpasok nila sa gate, bumungad sa kanila ang isang malaking arko na gawa sa pulang ladrilyo. Wow, ang ganda! Namanghang sabi ni Elena. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Vincent. Lumapit siya sa arko at hinaplos ang pader gamit ang kanyang mga daliri. Ladrilyo. Nang dan. Hindi naman masama tingnan. Ngunit sa kabila ng sinabi, nanatiling malamig ang kanyang tingin. Panimula pa lang ito. Kapag nakita ko na ang mismong bayan, siguradong lalabas ang mga kapintasan. Mula sa arko, isang malawak na daan ang kanilang tinahak. Sa magkabilang gilid, may mga tanim na tulips. Tulips! Sinusubukan talaga nilang maging parang Netherlands. Nakangiting sabi ni Elena, ngunit walang emosyon si Vincent. Simbolo lang. Yan. Akala nila kapag nagtanim sila ng tulips, magiging Netherlands na ito. Ang kanyang mga salita ay puno ng kritisismo, kahit ang pagkakaayos ng mga kulay ay basta-basta lang. Ang mga hardin sa tunay na Netherlands ay mas pinag-isipan. Nawalan na ng ganang sumagot si Elena. Habang naglalakad, nakita nila ang unang gusali. Puting pader, pulang bubong, at mga bintanang gawa sa kahoy. Tunay ngang estilong Olandes. Huminto si Vincent at pinagmasdan ang buong gusali. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Oh, mas maganda kaysa sa inaasahan mo, di ba? Puno ng pag-asang tanong ni Elena. Ngunit umiling si Vincent. Hindi. Halatang may mali. Lumapit siya sa gusali at sinimulang suriin ang mga detalye. Tingnan mo ang kuwadro ng bintanang ito. Mali ang sukat. Hindi maintindihan ni Elena kung ano ang problema. Ha? Saan? Ang proporsyon ng taas at lapad ay bahagyang iba sa arkitektura ng 17th century Netherlands. Siguro 1 sentimetro o 2 lang ang diferensya. Pero sa mata ng isang arkitekto, malinaw ito, pagpapatuloy ni Vincent. At saka, iba rin ang kulay ng pader na ito. Ang mga tunay na gusali sa Netherlands ay may mas malalim na puti. Napabuntong hininga si Elena. Vincent, ang mga ordinaryong tao ay hindi napapansin ang mga ganyang kaliit-liit na bagay. At iyon ang problema. Mariing sabi ni Vincent. Ginagaya lang nila ang anyo nang hindi nauunawaan ang diwa. Ito ang hangganan ng kultura ng panggagaya dito sa Pilipinas.
Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang gusali, balak niyang ipadala sa kanyang mga kasamahan. Naglakad sila sa tabi ng isang kanal. May mga maliliit na bangkang lumulutang, sakay ang mga turista. Ang daan ay gawa sa cobblestone. Ang mga gusali ay gawa sa ladrilyo. At ang watawat ng Netherlands ay iwinawagayway ng hangin. Totoo ngang may pakiramdam na parang nasa Netherlands, ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Vincent. Pati itong cobblestone iba. Ang tunay na cobblestone sa Netherlands ay hindi pantay-pantay at may bigat ng mahabang panahon. Tumingin siya sa kanyang paanan. Masyadong bago ito, walang bigat ng kasaysayan, sumagot si Elena. Pero dahil bago pa lang itong ginawa, natural lang na maging bago, di ba? Tama. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ito magiging tunay. Malamig na sabi ni Vincent. Ang isang tunay na bagay ay may lasa na nilikha ng panahon. Iyon ay isang bagay na hindi mo maaaring gayahin. Sa kabilang ibayo ng kanal, nakita nila ang isang malaking windmill. Ayan! Windmill! Turo ni Elena. Tumingin din si Vincent. Windmill. Siyempre, simbolo ng Netherlands, kaya natural lang na ilagay nila yan. Naglakad siya palapit dito. Habang papalapit, lalong lumilinaw ang laki nito. Mahigit 20 metro. Ang taas. Bulong ni Vincent. Ang laki ay malapit sa tunay, ngunit agad siyang nagsimulang maghanap ng puna. Pero ang anggulo ng mga elisi ay mali. Ang mga tunay na windmill ay mas eksakto ang pagkakalagay. Inikot niya ang windmill habang masusing sinusuri ang bawat detalye, pati ang kulay ng kahoy na ito. Iba, hindi nila nagaya ang epekto ng paglipas ng panahon. Hindi na umimik si Elena. Naisip niyang wala talagang makakapagpasaya sa kanyang asawa. Dumating sila sa isang plaza na puno ng mga turista, mga pamilyang Pilipino, mga magkasintahan, at maging mga dayuhan ay masayang kumukuha ng litrato. Ang mga bata ay tumatakbo at nagtatawanan, habang ang kanilang mga magulang ay nakangiting nakamasid. Tingnan mo, lahat sila ay nag-enjoy, sabi ni Elena. Ngunit malamig na sumagot si Vincent dahil hindi nila alam kung ano ang tunay. Para sa mga taong hindi pa nakakarating sa Netherlands, sapat na siguro ito, Vincent. Ang sakit mo namang magsalita. Medyo nagtaas na ang boses ni Elena, ngunit hindi tumigil si Vincent. Sinasabi ko lang ang totoo. Bilang isang arkitekto, responsibilidad kong kilalanin ang pagkakaiba ng tunay sa peke. Responsibilidad? Walang humihingi sa'yo niyan. Lalong lumakas ang boses ni Elena. Tumahimik si Vincent. Naupo sila sa isang bangko para magpahinga. Habang umiinom ng tubig, tinitigan ni Elena ang kanyang asawa. Hoy, Vincent, ano? Hindi ka ba maaaring maging mas bukas isip at mag-enjoy man lang? May lungkot sa boses ni Elena. Nagbakasyon tayong dalawa pero puro ka reklamo. Iniwas ni Vincent ang kanyang tingin. Paumanhin. Ngunit mayroon akong dangal bilang isang arkitekto. Dangal? Maingat na nagpatuloy si Elena. O baka naman, katigasan lang yan ng ulo. Bahagyang natinag si Vincent sa sinabi niya. Ngunit agad siyang bumalik sa kanyang depensibong paninindigan. Hindi! Ito ay isang lehitimong pagsusuri mula sa isang eksperto. Pero wala namang gustong makinig sa pagsusuri mo rito. Patuloy na tumitigas ang boses ni Elena. Isang matandang mag-asawang Pilipino na nakaupo sa tabi nila ang tumayo. Narinig nilang nag-uusap ang dalawa. Ang ganda talaga dito sa Villa Hollandia, ano? Oo nga. Kahit ilang beses ka nang bumalik, hindi nakakasawa. Sa susunod, isama natin ang mga apo natin. Nang marinig ito, bumulong si Vincent. Ganyan lang naman ang tingin ng mga Pilipino. Sinamaan siya ng tingin ni Elena. Narinig ko yun. Ang bastos mo talaga. Tumayo si Elena at hinila ang kamay ng asawa. Halika na, maglibot pa tayo. Sayang naman ang ibinayad natin. Napipilitang tumayo si Vincent. Sige, pero
Huwag ka nang umasa. Wala na akong inaasahan. May pagkasuko sa boses ni Elena. Naglakad silang muli. Habang tinatahak ang daan sa tabi ng kanal, patuloy pa rin ang mapanuring mata ni Vincent. Naghahanap ng kapintasan sa bawat gusali. Wala talaga, kahit saan ka tumingin, malayo sa tunay. Iyon ang kanyang konklusyon. Pati ang lapad ng kanal na ito, iba. Ang mga kanal sa Amsterdam ay mas makitid. Hindi na sumasagot si Elena. Tahimik na lang siyang sumusunod sa likuran ng kanyang asawa. Habang nasa tulay, tumingin si Vincent sa tubig. Pati ang kulay ng tubig, iba. Ang tunay ay mas matingkad na berde. Nagpatuloy siya sa pagpuna na parang kinakausap ang sarili. Hindi para marinig ng iba, kundi para patunayan sa sarili na tama siya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang tanawin ang naghihintay sa kanya, nayayanig sa kanyang buong pagkatao. Isang bagay na tuluyang dudurog sa kanyang mga paniniwala. Sa dulo ng kanal, natanaw nila ang pasukan sa susunod na bahagi ng parke. Nagpatuloy si Vincent. Dala pa rin ang kanyang mapanghamak na ekspresyon. Pagpasok sa sumunod na lugar, bahagyang nag-iba ang kapaligiran. Mas siksikan ng mga gusali. At may pakiramdam na parang nasa isang tunay na bayan. Ngunit si Vincent ay patuloy pa ring mapanuri. Ayan, sabi ko na nga ba. Hindi pulido. Itinuro niya ang isang gusali. Tingnan ninyo ang pagkakasalansan ng mga ladrilyong ito. Iba ang pattern sa tunay na arkitektura ng Netherlands. Ngunit sa sandaling iyon, nang dumampi ang kamay ni Vincent sa pader ng gusali, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ano ito? Bulalas niya sa pagkabigla. Ang tekstura ng ladrilyong ito. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Elena. Hindi sumagot si Vincent. Patuloy lang niyang hinahaplos ang pader. Sinundan ng kanyang daliri ang pagitan ng bawat ladrilyo. Ang pagkakaputing ito, imposible. Tumingin siya sa kanto ng gusali at sinuri rin ang kabilang pader. Hindi ka panipaniwala. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang maliliit at hindi pantay na gaspang sa ibabaw ng ladrilyo. Hindi ito ang makinis na ladrilyong gawa sa makina. Ito ang tekstura ng tunay at lumang ladrilyo na dinaanan na ng mahabang panahon. Dali-daling binasa ni Vincent ang isang karatula sa malapit. Nakasulat doon. Ang mga ladrilyong ginamit sa lugar na ito ay direktang inangkat mula sa Netherlands. Kasama rito ang mga makasaysayang ladrilyo na aktwal na ginamit mula ika. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Dinala pa nila mula sa Netherlands? Hindi makapaniwalang hinawakan niyang muli ang pader. Kaya pala ganito ang pakiramdam. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang ito basta panggagaya. Tunay na materyales ang ginamit nila. Kita mo na! Gumagamit naman pala sila ng tunay na materyales. Masayang sabi ni Elena. Baka nandugunggunggan na. Gumagamit naman pala sila. Ngunit si Vincent ay nag-aalinlangan pa rin. Hindi, baka yung mga ladrilyo lang. Ang ibang bahagi, sigurado akong iba na. Sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkabigla. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakita nila ang isang maliit na tarangkahang tubig sluice gate sa kanal. Patakbong lumapit si Vincent, itong tarangkahang tubig. Sinuri niya ang bawat sulok ng istruktura. Ang mekanismo, ang pagkakakabit ng mga kahoy, ang posisyon ng mga bakal. Matapos suriin ang lahat, bumulong si Vincent. Ito ay estilo ng 17th century Netherlands. Nanginginig ang kanyang boses. Ang istrukturang ito, kapareho ng mga lumang kanal sa Amsterdam. Lumuhod siya sa tabi nito at sinuri ang dugtungan ng mga kahoy. Ang paraan ng pagdugtong na ito, isang nawala ng teknik sa modernong panahon. Ibig sabihin, kahanga-hanga yan? Tanong ni Elena. Higit pa sa kahanga-hanga, sagot ni Vincent. Ang disenyo ng tarangkahang tubig na ito ay bihirang gamitin ngayon. Kailangan mong magsaliksik ng mga makasaysayang dokumento para magawa mo ito. Tumayo siya at pinagmasdan ang buong istruktura.
At hindi lang itsura ang ginaya nila. Gumagana talaga ito. Nalilito si Vincent. Ang lugar na inakala niyang isang simpleng theme park ay ginawa ng may katumpakang higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi siya makapaniwala. Baka nagkataon lang, bulong niya sa sarili. Baka nakahanap lang sila ng tamang dokumento. Ngunit wala nang kasiguraduhan sa kanyang boses. At ang sumunod niyang nakita, ang tuluyang dumurog sa paniniwalang iyon. Isang gusali na nakaharap sa plaza. Nang makita niya ang kuwadro ng bintana nito, napahinto si Vincent. Ito! Ito ang estilo ng bintana mula sa Rotterdam! Lumapit siya sa gusali. Isang estilong ginamit sa mga bahay noong kalagitnaan ng ika-18 siglo. Hindi pa rin maintindihan ni Elena kung bakit ganoon na lang ang pagkamangha niya. Bihira ba? Yan? Higit pa sa bihira. Nanginginig sa tuwa na sagot ni Vincent. Ang estilong ito ay halos wala nang natitira kahit sa Netherlands ngayon. Ha? Bakit? Nawala ang karamihan dahil sa digmaan at muling pagpapaunlad noong ika-20 siglo. Nanginginig ang mga kamay ni Vincent. Sa mga libro lang ng arkitektura ko ito nakita. Hinawakan niya ang kuwadro ng bintana. Pero narito ang isang tunay na halimbawa. Sinuri niya ang mga detalye, ang mga ukit, ang pagkakadugtong ng kahoy, ang paraan ng pagkakakabit ng salamin. Lahat ay tapat sa makasaysayang estilo. Paano? Paano nila nagawang gayahin ito ng ganito ka-eksakto? Tulalang tanong ni Vincent. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 30 taon niya bilang arkitekto, palagi niyang pinanghihinayangan ang mga nawawalang estilo ng arkitektura. Paulit-ulit niyang tinitingnan sa mga aklat ang mga magagandang estilo na hindi na niya makikita sa totoong buhay at palaging napapabuntong hininga. Tingnan mo, may staff doon. Bakit hindi mo tanungin? Sabi ni Elena. Nilapitan ni Vincent ang isang Pilipinong staff. Excuse me sir, maaari ko po bang malaman ang tungkol sa gusaling ito? Magalang na sumagot ang staff. Opo, ang gusaling ito po ay dinisenyo sa tulong ng mga eksperto sa arkitektura mula mismo sa Netherlands noong inihahanda pa lang ang parke. Mga eksperto? Opo. Nag-imbita po kami ng ilang arkitekto at historiador mula sa Netherlands. 3 taon po nilang dinisenyo at pinamahalaan ang pagtatayo nito. Natigilan si Vincent. Nagpatuloy ang staff. Maging ang mga kahoy na ginamit ay inangkat pa mula sa Netherlands. Pinili po namin ang kaparehong uri ng puno na ginamit noon at ginaya rin namin ang paraan ng pagkakagawa. Pati ang paraan ng pagkakagawa? Lalong namangha si Vincent. Opo. Sa halip na gumamit ng modernong makina, ginaya po namin ang mano-manong paraan ng paggawa noon. Maraming beses pong sinubukan ng mga manggagawa para makuha ang tamang-tamang resulta na naaayon sa kasaysayan. Hindi makapaniwala si Vincent sa kanyang naririnig. Ganoon kalayo ang inyong narating? Opo. Ang layunin po kasi ng Villa Hollandia ay ang maibahagi ng tama ang kultura ng Netherlands, buong pagmamalaking sabi ng staff. Ayaw po naming gumawa ng isang bagay na kalahati lang ang kalidad. Malalim na yumuko si Vincent. Maraming salamat po. Pagkaalis ng staff, nanatiling nakatayo si Vincent. Nag-aalalang nagsalita si Elena. Vincent, ayos ka lang? Hindi ako ayos. Nanginginig niyang sagot. Ako, wala akong alam. Muli niyang tiningnan ang gusali. Ang kaninang pangmamaliit ay tuluyan nang nawala. Ang pumalit dito ay pagkamangha at kahihiyan sa kanyang mga naunang sinabi. Ang mga Pilipino, mas minamahal pa nila ang kultura ng Netherlands kaysa sa amin. Ang katotohanan ito ang yumanig sa puso ni Vincent. Sa tingin mo ba'y mura pa rin ito? Malumanay na tanong ni Elena. Umiling si Vincent. Hindi. Hindi ito mura.
Napilitan siyang aminin. Ito ay tunay. Paos ang kanyang boses. Ngunit hindi niya alam na isang mas malaking sorpresa pa ang naghihintay sa kanya, isang sorpresa na babago sa kanyang buong pananaw sa buhay. Nagsimulang maglakad si Vincent, hindi na para mamuna, kundi para patunayan ang katotohanan at para aminin ang kanyang pagkakamali. Naramdaman ninyo ba ang dedikasyon ng Villa Hollandia? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Nagpatuloy sina Vincent at Elena. Sa kanilang harapan, isang malaking gusali ang lumitaw. Ang palasyo ng Reyna, isang replika ng palasyo ng maharlikang pamilya ng Netherlands. Tumingala si Vincent sa maringal na istruktura. Ito, kusang gumalaw ang kanyang mga paa. Papalapit dito, tahimik na sumunod si Elena. Nang tumayo sila sa harap ng palasyo, napasinghap si Vincent. Imposible! Ganito katapat, ang panlabas na anyo ng gusali ay halos perpektong katulad ng palasyo Huis-ten-Bosch sa Netherlands. Ang posisyon ng mga bintana, ang disenyo ng mga haligi, ang hugis ng bubong lahat ay eksakto, hindi ka pani-paniwala. Bulong ni Vincent. Ang tunay na palasyo ay hindi bukas sa publiko. Bilang arkitekto, nakita na niya ang mga larawan ng labas nito. Ngunit, ang mga detalye ng loob ay halos hindi isinasa publiko. Paano nakuha ng mga Pilipino ang impormasyon tungkol sa loob? Pagdating nila sa pasukan, magalang silang sinalubong ng isang staff. Welcome po sa Palasyo ng Reyna, nagtanong si Vincent. Ito po ba ay replika ng tunay na palasyo? Opo. Sa pahintulot po ng maharlikang pamilya ng Netherlands, ginawa po namin ang isang tapat na replika ng palasyo ni Reyna Beatrix. Nagulat si Vincent sa sinabi ng staff. May pahintulot ng maharlikang pamilya? Opo. Ang Nooy Reyna mismo ang nagbigay ng pahintulot na gamitin ang pangalan ng kanyang palasyo, ang Huis-ten-Bosch, para sa lugar na ito. Nawalan ng salita si Vincent. Ang pagpapahintulot ng maharlikang pamilya ay nangangahulugang kinikilala nila ang lugar na ito. Pagpasok sa loob ng palasyo, mas lalo pa siyang namangha, ang sahig na gawa sa marmol, ang mararangyang chandelier, ang mga painting sa pader. Lahat ay nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa tunay na palasyo. Naglakad si Vincent ng may pag-iingat. Bawat hakbang ay tila sinusuri itong marmol. Lumuhod siya at sinuri ang disenyo. Ito ay Carrara, marble mula sa Italia. Tunay? Gulat na tanong ni Elena. Oo. Tunay. Tumayo si Vincent at tumingala. At itong chandelier, estilo ng 18th century Bohemian glass. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri, kundi puno na ng purong paghanga. Umakyat sila sa ikalawang palapag, isang silid na ginaya mula sa maharlikang tahanan. Sa pader, may mga nakasabit na painting ng mga tanawin sa Netherlands. Lumapit si Vincent sa isang painting. Ito ay estilo ng 17th century Dutch landscape painting. Tinitigan niyang mabuti ang larawan, isang tipikal na komposisyon mula sa ginintuang panahon ng Netherlands na nagpapakita ng windmill at kanal. At bigla, may napansin siya. Pamilyar ang tanawin. Teka, ang lugar na ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang bayan kung saan ako lumaki noong bata ako. Lumaki si Vincent sa isang lugar sa labas ng Rotterdam noong 1970s. Isang maliit na bahay sa tabi ng kanal. Araw-araw, ang windmill at ang daan ng cobblestone ang una niyang nakikita sa kanyang bintana. Ngunit ang bayang iyon ay tuluyan nang nawala dahil sa muling pagpapaunlad noong 1980s. Ang mga lumang gusali ay giniba at pinalitan ng mga modernong apartment. Ilang beses na hiniling ni Vincent na sana'y makita niyang muli ang tanawing iyon. Ngunit sumuko na siya dahil alam niyang imposible. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang paliwanag sa tabi ng painting. Ang painting na ito
ay nagpapakita ng isang makasaysayang tanawin sa labas ng Rotterdam na giniba noong 1980s. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Vincent. Ang bayan ko, ang bayan kung saan ako lumaki. Narito, nagulat na lumapit si Elena. Vincent, anong nangyari? Elena, ang lugar sa painting na ito. Ito ang bayan kung saan ako lumaki noong bata ako. Nanginginig ang kanyang boses. Ito ang tanawin na nakikita ko tuwing umaga. Talaga? Napaluha rin si Elena. Pero bakit nasa Pilipinas ang painting na ito? Binasa muli ni Vincent ang paliwanag. Nang itinatayo ang Villa Hollandia, binisita ng mga tagapagtatag ang iba't ibang lugar sa Netherlands at kinalap ang mga tala ng mga nawawalang bayan. Mga litrato, blueprint, painting lahat ng posibleng materyales ay tinipon at iningatan sa lugar na ito. Hindi makapagsalita si Vincent. Pinoprotektahan ng mga Pilipino ang mga bagay na aming kinalimutan. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, nakikita ang kabuuan ng Villa Hollandia. Ang kanal, ang mga gusaling ladrilyo, ang daan ng cobblestone, at ang windmill. Ito ay ang parehong tanawin na nasa painting. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Vincent. Hindi lang painting ang ginawa ng mga Pilipino. Ginawa nila ang buong bayan. Malumanay na inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa balikat niya. Vincent, ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Nahihiyang sumagot si Vincent. Sinabi kong ito ay isang murang kopya. Ganoon pa rin ba ang tingin mo ngayon? Umiling si Vincent. Hindi. Hindi ito kopya. Tumingin siya sa labas. Ito ay pangangalaga. Pangangalaga? Oo. Pinangangalagaan ng mga Pilipino ang kulturang aming iwinaksi para sa hinaharap. Muling tiningnan ni Vincent ang painting. At malalim siyang yumuko. Salamat. Hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon. Para sa mga taong gumawa ng lugar na ito. Para sa mga Pilipinong nagmahal sa kultura ng Netherlands. At para sa lahat ng nag-iwan ng isang piraso ng kanyang nawawalang bayan dito. Lumapit ang isang staff at nagdagdag ng paliwanag. Alam niyo po, noong itinatayo ito, may nakitang isang maliit na pagkakamali. Pagkakamali? Opo. Nagulat si Vincent. 2 milimetro? Opo. Halos walang makakapansin. Sinabi na po ng mga taga-Netherlands na hindi na kailangang ulitin. Nagpatuloy ang staff. Pero nagpasya po ang mga Pilipinong tagapamahala na ulitin ang lahat dahil sa 2 milimetro? Opo. Para maging tapat sa orihinal. Gumol sila ng karagdagang oras at pera para lang gawing perpekto ang lahat. Tuluyan nang nawala ng salita si Vincent. 2 milimetro. Sa mundo ng arkitektura, iyon ay katanggap-tanggap na. Ngunit hindi ito pinalampas ng mga Pilipino. Hinanap nila ang perpeksyon. Ako, nanginginig na sabi ni Vincent. Wala akong alam. Napaluhod siya. Inalalayan siya ni Elena. Mas mahal pa ng mga Pilipino ang Netherlands kaysa sa amin. Kasabay ng mga salitang iyon, hindi na tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, ang kanyang dangal bilang arkitekto. Ang kanyang tiwala bilang eksperto lahat ay gumuho sa isang iglap. Lumabas si Vincent sa hardin ng palasyo. May isang bangko doon at walang lakas siyang napaupo. Tumabi si Elena. Sandaling katahimikan ang namayani. At dahan-dahang nagsalita si Vincent. Ang Netherlands, sinira namin ang mga lumang bayan para sa pag-unlad ng ekonomiya. Tahimik na nakikinig si Elena. Mas pinili namin ang bilis at kita, sunod-sunod naming giniba ang mga makasaysayang gusali. Tumingala si Vincent sa langit. At ngayon, halos wala nang natitira sa mga magagandang bayan namin noon. Nagpatuloy siya. Bilang arkitekto, pinanghinayangan ko iyon. Paulit-ulit kong tinanong sa sarili kung bakit hindi namin ito pinrotektahan. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Pero iba ang mga Pilipino, nanginginig ang boses ni Vincent.
Pinulot nila ang mga bagay na aming itinapon at iniwan nila dito. Pinunasan niya ang kanyang luha. Mayroon palang isang bansa na ganito magmahal sa kultura ng iba. Siguro, ganyan talaga ang puso ng mga Pilipino, sabi ni Elena. Oo, ngayon, naiintindihan ko na. Tumayo si Vincent. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa mga tao ng bansang ito. Naglakad silang muli sa loob ng parke. Ngayon, hindi na may mapanuring mata, kundi may pusong puno ng pasasalamat. Bawat gusali, bawat ladrilyo, nararamdaman ni Vincent ang pagmamahal na ibinuhos ng mga Pilipino. Habang naglalakad sa tabi ng kanal, nakasalubong nila ang isang Pilipinong staff, isang binatang naglilinis ng gusali. Kinausap siya ni Vincent. "Excuse me," lumingon ang staff. "Opo? Ano po iyon? Ipinagmamalaki mo ba ang pagtatrabaho dito?" Bahagyang nagulat ang staff sa biglaang tanong. Ngunit agad siyang ngumiti. "Opo, ipinagmamalaki ko po ng husto." "Bakit?" Nag-isip sandali ang staff. "Ang trabaho po namin ay ang ibahagi ang kultura ng Netherlands dito sa Pilipinas." Seryoso siyang nagpatuloy. "Kapag nakikita po naming masaya ang mga Pilipino at mga bisitang Olandes na pumupunta rito, iyon po ang pinakamalaking gantimpala para sa amin." Nainitan ang dibdib ni Vincent. "Salamat." Malalim siyang yumuko. "Mula sa puso, nagpapasalamat ako sa inyong trabaho." Nahihiyang ngumiti ang staff. "Wala po iyon. Ginagawa lang po namin ang dapat." Nagpatuloy sina Vincent at Elena. Nakita nila ang isa pang staff, isang matandang babae na nag-aayos ng hardin. Muling kinausap ni Vincent. "Excuse me po." Inangat ng babae ang kanyang mukha. "Opo, ang hardin po bang ito ay estilong Olandes din?" "Opo," masayang sagot ng babae. "Ang pagkakaayos po ng mga tulips ay base sa mga tradisyonal na hardin sa Netherlands." Hinaplos niya ang isang bulaklak. "Sa Tagsibol po, mahigit 1,000,000 tulips ang namumulaklak dito." "1,000,000?" Namangha si Vincent. "Inaalagaan niyo po ang ganoon karaming bulaklak taon-taon?" "Opo. Mahirap po, pero para po mapasaya namin ang mga bisita mula sa Netherlands." Ang ngiti ng babae ay puno ng purong kagalakan. "Hindi pa po ako nakakarating sa Netherlands, pero dahil po sa pagtatrabaho dito, natutunan ko pong mahalin ang Netherlands. Salamat. Maraming, maraming salamat." Naghanap sila ng isang tahimik na lugar at muling naupo sa bangko. Kinuha ni Vincent ang kanyang telepono at binuksan ang kanilang group chat. Nakita niya ang mapanuyang mensahe na ipinadala niya kanina. Binura niya ito at nagsimula siyang mag-type ng bagong mensahe. "Mga kaibigan, naranasan ko ngayon ang pinakanakakahiyang sandali sa aking buhay. Akala ko ang Villa Hollandia sa Pilipinas ay isang murang kopya, pero iyon ay isang malaking pagkakamali." Nag-attach siya ng litrato ng palasyo. "Dito, ang nawala naming kultura ay pinangangalagaan sa perpektong paraan. Mas mahal pa ng mga Pilipino ang Netherlands kaysa sa amin." Pagka-send niya, sunod-sunod ang mga reply. "Totoo ba yan? Hindi ka pani-paniwala. Magpadala ka pa ng mga litrato." Ipinadala ni Vincent ang mga litratong kinuha niya. Ang mga gusaling ladrilyo, ang tarangkahang tubig, ang loob ng palasyo. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa 2 milimetrong pagkakamali na inulit pa nila. Ang reaksyon ng kanyang mga kasamahan ay puno ng pagkamangha at paghanga. Ito ay tunay. Ang husay at dedikasyon ng mga Pilipino ay tunay. "Gusto ko ring pumunta diyan," sinabi ni Vincent kay Elena. "Pagbalik ko sa Netherlands, sasabihin ko sa lahat." Ang alin? Ang kadakilaan ng bansang Pilipinas. Seryoso siyang nagpatuloy at ang kahalagahan ng pangangalaga sa kultura. Ngumiti si Elena. "Oo, nagbago na ako." Tumawa rin si Vincent. "Ngayon, may mahalagang aral akong natutunan mula sa Pilipinas.
Ang pangangalaga sa kultura ay hindi lang paggunita sa nakaraan. Ito ay ang pag-iwan ng isang pamana para sa mga taong mabubuhay sa hinaharap. Tumingin siya sa paligid. Akala namin, ang pag-iwan sa nakaraan ay pag-unlad, pero iba ang mga Pilipino. Pinahahalagahan nila ang nakaraan habang itinatayo ang hinaharap. Palubog na ang araw. Ang sinag nito ay tumatama sa mga gusaling ladrilyo. Ang tanawin ay tunay na parang isang hapon sa Netherlands. Tumayo si Vincent at hinawakan ang kamay ni Elena. Halika, maglibot pa tayo. Sige. Magkahawak kamay silang naglakad muli. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang mga anino ay tila naging bahagi ng isang bayan sa Netherlands. Paano ninyo nakikita ang ganitong pagpapahalaga ng Pilipinas sa kultura, maging sa kultura ng iba, para maipasa sa hinaharap? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento. Bumalik sina Vincent at Elena sa hotel. Kinagabihan, umupo si Vincent sa kama at binuksan ang kanyang laptop. Mayroon siyang blog para sa mga arkitekto. Sinimulan niyang isulat ang kanyang karanasan. Ngayon, sa Pilipinas, muli kong natuklasan ang aking sariling bansa. Ang Villa Hollandia ay hindi isang simpleng theme park. Ito ay isang santuwaryo ng kultura, isang regalo para sa hinaharap. Dumulas ang kanyang mga daliri sa keyboard. Gusto kong magpasalamat sa mga Pilipino. Salamat sa pag-aalaga sa mga bagay na aming kinalimutan. Kinabukasan, ang kanyang blog post ay naging malaking usapan sa Netherlands. Kumalat ito sa social media at maraming Olandes ang nagpakita ng interes. Totoo bang may ganyang lugar? Gusto ko ring pumunta. Humanga ako sa respeto ng mga Pilipino sa kultura. Umabot sa daan-daan ang mga komento. Mayroon ding mga komento mula sa mga Olandes na nakapunta na sa Villa Hollandia. Napaluha rin ako. Ang bayang nilakaran namin ng aking yumaong lolo ay naroon. Masaya akong nakapunta ako sa Pilipinas. Ilang buwan ang lumipas, nagbigay ng isang panayam si Vincent sa isang samahan ng mga arkitekto sa Netherlands. Ang tema, ang kahalagahan ng pangangalaga sa kultura. Ipinakita niya ang mga litrato ng Villa Hollandia. Ito ang itinuro sa amin ng Pilipinas. Sabi niya, ang kultura ay nabubuhay kapag ito ay patuloy na pinangangalagaan. At ang pangangalaga sa kultura ay hindi lang responsibilidad ng mga mamamayan ng bansang iyon. Tahimik ang buong bulwagan. Ang mga Pilipino ay nagpapakita ng respeto sa kultura ng ibang bansa at sinisikap na iwan ito para sa hinaharap. Samantalang tayo, kahit ang sarili nating kultura ay hindi natin maprotektahan, ang mga salita ni Vincent ay tumagos sa puso ng maraming arkitekto. Pagkatapos noon, dumami ang mga Olandes na bumisita sa Villa Hollandia. Marami ang napaluha nang makita ang mga nawala nilang bayan. Isang matandang babae ang nagsabi, ang bayang nilakaran namin ng aking asawa ay narito. Pakiramdam ko, bumalik ako sa panahong iyon. Isang lalaki naman ang nagsabi, humanga ako sa puso ng mga Pilipino. Bihira sa buong mundo ang isang bansang ganito magmahal sa kultura ng iba. Maging si Vincent ay ilang beses pang bumalik sa Villa Hollandia. Sa bawat pagbisita, may bago siyang natutuklasan at palagi siyang napapahanga sa dedikasyon ng mga Pilipinong staff. Ang kultura ng paggaya sa Pilipinas ay hindi lang simpleng imitasyon. Ito ay isang malalim na paggalang sa nawawalang kultura at isang responsibilidad para sa hinaharap. Ang Villa Hollandia ang simbolo nito. Sa pamamagitan ng perpektong pangangalaga sa mga bayan ng Netherlands, nagsisilbi itong tulay ng mga kultura. Hanggang ngayon, maraming tao ang bumibisita sa Villa Hollandia, Pilipino man o dayuhan, lahat ay nagagalak sa magagandang tanawin ng Netherlands at sa likod nito, nararamdaman nila ang respeto ng mga Pilipino para sa kultura. Ipinagmamalaki mo ba ang ganitong katangian ng mga Pilipino? Muli nating pagnilayan ang kahalagahan
ng pangangalaga sa kultura. Ang Villa Hollandia ay nagpapakita sa atin ng sagot